saan kayo galing bago itong kapamilya chat? Chat, ang dami na. Oo nga, medyo napaganda yung usapan sa vloggers. Napasarap ang usapan. Ayan. Ang una natin tanong, sino unang sasagot? Si Fort mo. Ayun, syempre, nagpapasalamat dahil hindi natenga, ayun, at may salamat, sana dire-diretso, and dumarating, and yun, excited sa lahat na yung ginagawa, kahit minsan nagpupuyat na, kaya masaya pa rin kasi blessing yun. Pakasweet naman itong bata. Fifth, tataas ang energy. Ako rin pa kasi. Hindi bagay. Hindi, sobrang saya po. Siyempre, blessings to yung mga dumarating sa amin. Kaya kami nag-reality show, yung reality show na yun. Kasi syempre, hindi lang naman para magpakatotoo doon. Syempre, gusto rin namin mag-artista, ganyan, kumanta, sumayaw, mag-host. So, mas happy kami na nabigyan kami agad ng proyekto, lalo na dito sa Halik sa Hangin. Kasi hindi na siya trabaho, parang bakasyon na din. Ayan, eto, recap lang natin. After PBB, ano nga ulit yung mga shows na lumabas na kayo? Si Fifth muna. Ayan, puro mga guestings. Tapos, ngayon, nagdanatan niya rin kami. Lalabas na rin yun ngayon 2015. Kasama rin namin si Kuya Gerald sa... Sa past, ano ko na, how come I, hindi kita iiwan. How come I MMK, tsaka ito po, Halik sa Hangin. C4. Ayun, Banana Split, yun, Nathaniel nga, malapit na. Nathaniel, malapit. Showbiz. Sana, Yes, kung bibigyan ng proyekto, ganyan. Sana. Siyempre, di ba? Sabi kayo ang showbiz. Kaya na-mention nyo nga yung Halik sa Hangin, pag-usapan natin. Paano nyo siya isa-summarize? Kumbaga para sa inyo, ano yung kwento ng Halik sa Hangin? Fourth. Ayun, ang Halik sa Hangin, itong movie na to is iba't ibang klase ng paraan ng pagmamahal. At ito ay mas hindi na siya yung romantic comedy. Ito yung mas daring, mas seryoso na pagpapahayag ng pagmamahal ng iba't ibang tao, iba't ibang klaseng way ng pagmamahal. Yun. Yun, mas romantic and maraming twists na kailangan abangan, na kailangan mapanood nyo. And doon nyo malalaman kung bakit talaga. Ayun. OMG, sana sasabihin. Yung OMG po, yung Halik sa Hangin, sobrang daming surprises na mangyayari. Marami kayong lessons na matututunan, yung mga bubog ni sa life. Chapak technique, chapak! Yung marami kayong matututunan kung pagpipilian mo yung dalawang lalaki or babae, makaka-relate din kayo. Yung kung sino man yung pinili niyo, yun na po siya, or ano pa bang beyond happy ever after? Yan, itong Halik sa Hangin, kakaibang love story to, may twist. Talagang hindi lang siya yung ordinary na love story. Puno ng mystery. Talagang abang pinapanood mo siya, may tanong sa utak mo, may tumatakbo rin yung utak mo. Tapos, puno siya ng yun nga, ng mystery. So, yun, basta maganda siya, panoorin niyo siya. Tsaka, ito yung parang love story na, willingness mo na ibigay sa pag-ibig sa minamahal mong tao. So, yun. Wow! For short, Ako kasi binigay ko lahat. Lahat. For short, para siyang rosary full of mysteries. Ano pa, Snoop Dogg ko ba? Malulupit na Snoopy. Nicki Minaj siya. Yung papel ko dito, kaibigan ako ni Julia Montes at ni JC Rivera. Ako dito, actually, during the shoot, sobrang uling na ako dahil
black yung ano ko, yung labi ko. Oh. Meron akong, gothic kasi ako Parang dito eh. okay. Parang Adam Lambert na Adam's Yung Family peg yung mo, peg. yes, Tapos okay. may pagkakikay. So, paglabas ko ng bahay ni Kuya, ang in-offer agad sa akin to. Siyempre, alam niyo naman. Talaga? Okay. Hindi naman maganda. Alam niyo naman pinagdaan ako sa pagiging, di ba? Yes, yes. So, nung in-offer sa akin to, nagdadalawang isip pa ako. Kinausap talaga ako ni Direk Manny Palo, one-on-one. Parang, okay ka na ba? Gagawin lang tong role na to. Wow, ikaw na. Parang sabi ko, pag-iisipan ko. Tapos sabi ko, tapos yan, kinonvince ko sa sarili ko, tapos tumingin ako ng mga mga advices sa mga tao, yan, kay Direk Lawrence, sabi niya, if ready ka na, gawin mo. Tapos yung iba naman sabi, role naman yan, artista ka naman eh, gawin mo. Kailangan, oo. Yun. Ay, sorry, nilakad ka ba? Joke lang. Sorry, Parang nagra-rap. ang bilis ko sa Lakad daw si Is once mo na ba na bone system? Ayun, so yun. Tsaka yun, syempre nakakatakot din mabox ka sa role, di ba? As an actor, ayaw mo namang yun at yun lang ang gagawin mo kasi gusto mong lumawak, di ba? Yung experiences mo. Pero, ayun, sabi nga ni Direk Ryan Carlos na dapat pag artista ka, maging thankful kapag nabigyan ka ng role. Kasi minsan na lang kayo dito, barya na lang kayo sa industriya, di ba? Ang dami-dami artista sa mundo. Totoo yan. Yun, tanggap lang ng blessings. Ayan. Si So, Manis go for Gothic. Ano sa'yo? Wala ka dyan. Yung role mo, yung character mo, Butas na ngayon ah. nobela. Ano po, ako si Tetay. Tetay. Best friend ni Julia Montes, which is related sa old life niya. And Okay. makulit. Parang ako lang din. Normal na normal. Normal. Kaya Si hindi Fort. naman ako nahihirapan sa Portray ng character. Si Fort na busy-busy. Ako po, ako po dito si Lester. Isa po akong goth dito, isa po akong parang lagi nakaitim, tapos maputla lagi. Art student na classmate ni Julia. Ayun. And ayun, grabe. Dahil namutla na kami sa sobrang lamig sa Baguio. And isa kaming masayang barkada. Ayan. Eto naman, paano daw kayo naghanda for this film? Kasi syempre, nung in-offer sa inyo itong role na ito, alam niyo naman, makakasama niyo, Julia Montes. Diba? Gerald Anderson, JC De Vera. Tapos nandito rin ang very hot na si Ina Raimundo, diba? I like it. Anong ginawa niyong preparation? Yun. Actually, kinabahan din kami kasi first film, tapos di namin alam kung anong gagawing atake, paano pag-arte. Lalo na galing kami sa TV's commercial, malaki acting. Siguro nakatulong yung yung Star Magic Workshop kay Direk Ryan Carlos. So, ang laking tulong nun para maging preparado kami na aktor na sasalang sa mga veteranong aktor, mga kasamang veteranong director. So, ang laking tulong ng workshop talaga para mawala yung kaba and maging preparado. Ready, yes. Maurice. Ako po, sobrang nahirapan ako kasi kasi kasama ko si Julia Montes and nangaan ko din siya. And so, kinabahan talaga ako. Yung parang, before pa mag-take, parang gumagano ako. Gumagano ako kasi kinakabahan talaga ako. And sa director din, kasi sabi nila, strict yan, kaya dapat kailangan galingan mo. So, sobrang kinabahan talaga ako. Siguro yung preparation ko, kasi parang, nag-workshop na tayo nun. Binasa ko talaga yung script. Paulit-ulit and whole morning yun. And sa night sinut. So, whole morning gumagano ako. Okay, ganyan. Yun lang, parang... Si Fe. Ako rin po, na-apply ko yung mga natutunan ko sa Star Magic Workshop, yung tinuro ni Direk Ryan Carlos sa amin, na ayun, kailangan mo lang talagang maging real, ganyan. Tapos isa puso mo yung character mo, ganyan. Tapos yun, syempre kailangan talaga mag-aral ka, lalo na si Direk Manny is very strict talaga siya, dahil sobrang galing yung director, kaya kailangan sumabay ka. So, ayun, tapos yung mga kasama pa namin, mga bigati na rin sila. So, kailangan talagang prepared ka sa bawat shoot.
paano daw yung parang working relationship niyo dun na sa mga bigating artista niyo? Sila Julia, sila Gerald, lahat naman sila, si Julia, si Gerald, si JC, nakasama niyo sa scene. Kami nakasama namin siya, si Julia. Si Marie, si Julia lang. So, kamusta yung working relationship niyo? Parang, di ba, before, syempre, napapanood niyo lang sila sa TV. Now, nakasama niyo sila sa isang project. So, kamusta sila? How would you describe them off-cam and nung nakasama niyo sila? Grabe, sobrang bait ng tatlo. Kasi, syempre, una mas starstruck ka kasi dati napapanood mo nga lang, tapos ngayon nakakasama mo na. Pero sila pa yung parang nag-welcome sa amin, nangungunang mapagaan yung loob namin. Like sa set, si Gerald nga nakita, nakatayo kami, binibigyan pa kami ng upuan. So parang nakakagulat na ang bait talaga nila kasama. Tapos si Julia, parang pag tahimik na lahat, siya yung nakikipag-usap talaga sa amin, nakikipagdaldalan. And si JC rin, ganun din, tinutulungan nila kami sa acting, na tinuturo nila yung na parang pinaparamdam nila na madali lang, gano'n, na ganito lang yan bro, ganyan. So, parang napakagaan nila katrabaho. Si Maris. Si Julia po, kung gano'n siya kaganda, gano'n din siya kapait. Yan. And hindi na po ako naiilang sa kanya kapag nagkikita kami. Parang, hi Julia, parang casual na lang po. Kasi yung first time po, hindi talaga, pero hindi talaga ako. Siya pa. Yo! Ano po? Ay, sa katambay. Hindi. Nag-extra pang bilog. Nawala ako. Ay, sorry. Wala si Marie. Kaya sobrang bait niya. Pag nakikita kayo, kaswalan na lang. Parang, uy, tropa. Ay, Kamusta ka na? yun po. Yung parang, Okay na. Oo. Yung akin din, sobra. Yung tropa-tropa na, uy, inom? So, gano'n. Nakabait sila, nagkagantuhan kami. Pag uy, dito kayo, kwentuhan tayo, gano'n. Uy, si ano daw, gano'n doon. Joke lang. Tapos talaga. Yan, sobrang saya. Kasi parang, tapos si Kuya Gerald, sobrang bait niya nga kami pa yung pinapaupo niya. Parang, uy, upo kayo. Yan, standing ako, parang gano'n. Sobrang bait niya. Tapos, ayun, masaya sila katrabaho. Meron ba silang parang naibigay na tips sa inyo pagdating sa acting na parang tumatak sa inyo na parang ganito gagawin pag nag-roll yung camera, parang gano'n? Siguro yung mas more of yung nino-obserba namin sila, doon kami natututo. Siguro, like yung like sa kanilang tatlo na kahit alas 4 na, kahit pagod na, wala na tulog, napaka-relax pa rin nila, napaka-chill pa rin, yung ugali hindi nagbago. Para, kung pa rin, parang hindi mainit yung ulo nila kasi kahit pagod na sila, kahit ang dami ng ginagawa. Yun siguro yung namin natutunan. Siguro yun din, yung focus nila, parang nakikita mo, parang pag in-observe mo sila, kahit mapagalitan, parang sige tuloy-tuloy pa rin, parang wag kang aalis sa karakter mo, sa trabaho mo, parang be professional. Parang nakikita namin yan na parang minamahal talaga nila yung work nila, parang so kami napapaisip kami na, ayo nga, parang sila, Kailangan din. example sila sa amin. Tsaka yan, mas pinafeel nila sa amin na parang kaya nyo to, parang pinafeel nila sa amin na na maging komportable kami, gano'n. Lalo na working with them para mawala yung yung hiya, mas maging maganda yung batuhan ng mga lines, yung chemistry as magkakaibigan gano'n. sabi po sa akin ni Julia na wag ka lang daw kabahan and makinig lang palagi sa director. Wala palaging inuulit sa akin yun kasi nakakatulong talaga kapag nakikinig ka sa director. And huwag kang magpakain ng tension. Kaya enjoy mo lang yung ginagawa mo tapos be happy, just be yourself lang. Kasi pag na-tense ka, Kapag na-tense na kasi makakalimutan na yung lines, lahat. baka lalo mapagalitan Tapos ang lamig-lamig pa sa Baguio, di ba? Ang nginig na Oo. cheeks mo, tsaka yung lips mo, di ba? Ayan, actually marami pang tanong na pumapasok ngayon sa ating chat room. So, keep them coming guys kasi questions lang kayo na question. Tapos iipunin namin ngayon, mag-break lang tayo saglit. Tapos i-prepare natin sila na mag-sample kasi yan yung nire-request nila ngayon.
So, we will just take a quick break sa pagbabalik po natin sa Kapamilya Chat. More tanungan at medyo may kibigan portion na. Dito lang po sa Kapamilya Chat.